Ang lahat ng kabutihan at pagtulong ni Wendy sa mga kaibigan ay nasuklian ng biyaya. Katunayan ay natupad na niya ang isa sa kanyang minimithi noong taong 2006 nang maipatayo niya ang pinapangarap na bahay sa probinsya nila sa Samar. Ang swerte naman ng magulang mo, Wendy. Ipagpatayo mo na sila ng bahay. Ganda! Naman! Diyos ko, kaya nga nagpapakandak ako. Ba ako dito sa Maynila at nagmamaganda para sa mga ganyan. Kailan mo naman balak umuwi sa Samar? Ikaw lang? O may kasamang boyfriend? Aba, wala yan sa priorities ko. Dapat family first. Because I believe that my family, all my family, that would be all. Thank you. Galing! Iilan lang ang lalaking dumaan sa buhay ni Wendy. Dahil paulit-ulit na nasaktan, ipinahinga na muna niya ang kanyang puso. Pero nang dumating sa buhay niya si Jerry, inisip niyang iba ito sa mga naging kasintahan niya noon. Excuse me, Ay, pwede bang magpalinis? anong lilinisin? Itong mga kuko ko. Ay, Wendy. Jerry. Yo. Siya nga pala, best friend ko si Jacob. Ay, Wendy na. Simulan na natin. Masayin muna kita. Oh. Yan si Jerry. Customer lang yan ni Wendy dati. Pagupit. Tapos nagkakilala sila, naging kaibigan, naging syuta. Hindi ko naman siya masyadong naano yun kasi pag pumupunta dito, hindi ko tinitingnan kasi medyo may pagkaangas eh. Mas mayabang pero basta di ko gusto siya. 6 na buwan pa lang ang itinatakbo ng relasyon ni Wendy at Jerry. Pero nagdesisyon na si Wendy na isama niya si Jerry sa probinsya nila sa Samar at doon sila manirahan sa ipinatayo niyang bahay. Pero habang tumatagal, nagkakaroon na ng hindi pagkakaintindihan sina Wendy at Jerry. Sa kabila nito, patuloy pa rin nagmamahal si Wendy. Hi. Alam mo, yung motor na gusto mong bilhin natin, bibilin din natin yan. Unahin muna natin yung magpapabless dun sa bahay na bibilin natin sa Samar. Okay lang. Naintindihan ko naman eh. Kailan ba kita hindi ininawa? Siya nga pala, kailangan ko na umalis. Kaya lang, wala akong panggas eh. Ay, meron ako! Pangkas lang pala eh. Oh. Buhash. 200 lang? Panggas! Dagdagan mo naman oh. Siyempre, kailangan pa kita i-text, di ba? Kailangan pa kitang tawagan o papaload pa ako. Tama. Text mo ako. Oh, ayan. Papadala ko sana kay nanay at tatay sa summer. Kaya lang, pwede naman mag-withdraw. Mag-withdraw na lang ako mamaya. Sige, lap. Salamat. Si Ay, naku, Baby. Wen. Ayan ka na naman sa katangahan mo eh. Puro ka na lang bigay. Wen, kaibigan kita. Kaya sinasabi ko sa iyo sa loobin ko. Hindi ka naman ata mahal ng Jerry na yan eh. Pasensya na, pero pera lang ang habol niya sa'yo. Uy! Hindi ba pwedeng yung ganda ko din? Ano to? Pero isang buwan bago tuluyang makauwi ng Samar, nagulantang ang kanilang barangay. Nang isang umaga ay natagpuan na lamang si Wendy na nakahandusay sa kanyang kwarto. Tadtad ng saksak ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sabi ng amo ko, Ulan, pakikatok nga. Ay, magpagupit ako. Pinuntahan ko. Nagtaka ko, hindi nakapadlock yung pinto. Binuksan ko yung pintuan. Wendy? Wendy? Ano nangyari dito? Tapos pinasok ko diretso yung kwarto niya. Doon na nakikita ko, nakatihaya na siya. May busal na yung bunganga niya ng kumot. Tapos yung dalawang kamay niya, may hawak na buhok. Tapos lumabas na ako, sabi ko, wala na si Wendy. Patay na. Taklaro! Si Wendy! Sinaksak! Ano nangyari kay Wendy? Si Wendy, patay na! Nakita po sa saan katawan! Wendy! Sino ang may kagagawa ng karumal-dumal na pagpaslang kay Wendy? At ano ang kanyang motibo sa ginawang krimen?